Ang isa kundi tatlong barko ng China Coast Guard ang namataan ngayong umaga malapit sa El Nido sa Palawan ayon sa isang maritime expert. Pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Jonathan Andal. Ganito kalapit sa El Nido, Palawan ang tatlong barko ng China Coast Guard kaninang umaga, 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers, batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating US senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido kaninang madaling araw pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard. Pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time. So taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 ka member countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-impluwensya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Kahapon, personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.